Pasensya mga kapatid, naputol. So, balik tayo mga kapatid, no? So, hintay muna tayo sa mga kapatid na naputol bigla, no? So, pasensya na po kayo. And then, ang itatakol natin, sasagutin natin itong isang obispo na tinatawag yung blessing niya sa mga same-sex, pero hindi daw yung same-sex marriage. Yan po ay blessing lang. Pero yung blessing niya ay tinatawag na holy union. Paano ba? Ano walang kaibahan? Di ba? Yung wedding is a holy union po yun. So, mag-ingat po tayo, no? Dahil marami sa ating mga kapatid na nagtuturo ng naaayon lang sa kanilang personal na interpretasyon sa banal na kasulatan. Isa po itong obispo, mga kapatid. At i-play ko muli dahil naputol tayo sa ating naputol tayo dahil sa ating internet. Okay? Ipakita ko sa inyo yung kanyang ito po. Your life. God bless you po. I-replay natin sasagutin lang natin. The union is not a wedding. It is a blessing. It is an invitation for God to work into their lives. Gusto ko lang pong linawin kung bakit Holy Union ang ginagawa natin sa Catholic Universalist Church at hindi same-sex marriage. Pag sinabi kasing blessing, hindi ibig sabihin niya na binigyan kayo niya dahil perpekto na kayo dahil wala kayong kasalanan. Ang ibig po sabihin nito is that gusto nating gabayan tayo ng Diyos at pinapapasok po natin yung Diyos sa mga buhay natin. Sabi nga ni Jesus, di ba? God makes the sunshine of the good and the bad. Ibig sabihin po, ang blessing ay galing sa kabutihan ng Diyos at hindi dahil sa perfection natin, hindi dahil wala tayong kasalanan, hindi. Sa Bible, ang daming unworthy na binless ng Diyos. Hindi po sila binless dahil perfecto po sila. Binless po sila para baguhin sila ng Diyos. Kaya ganito rin po ang LGBT Holy Union natin, dear brothers and sisters. Hindi ito certificate na perfecto na yung relationship nila. Ito po ay panalangin. Parang ganito, Lord, samahan mo sila. Palakasin mo kung ano ang tama at pagalingin mo ang mga sugat sa kanila. Kung ito po ang tamang landas, patatagin mo po sila. Kung hindi naman po, dalhin mo po sila sa mas mabuting daan. Some couples stay together. Some grow apart. Some even find love later with someone else. And that is okay because blessing is letting God lead your life. God bless you po. The union is not a... Yun po, obispo daw siya, no? Itong nagpakilalang obispo. Paano ba yung blessing maging holy union? Paano yung holy union daw yung blessing, no? Paano maging holy union? Walang kaibahan sa marriage. Dahil yung marriage is holy union. Paano ba maging holy yung union nila? Na mismo si Apostol San Pablo dito sa unang Korento, dito i-define natin ngayon yung sexual act at saka sexual orientation. Magkaiba po yun. Ang hindi ina-approve ng simbahan itong sexual act, homosexual act, not homosexual tendency. Okay? So, basahin muna natin ang sabi ni San Pablo dito. Dahil ito na yung problema natin, mga kapatid. Sa mundong ito, the world suffers most. Nining gitawag matud pa ni sabi ni Pope Benedict, itong tinatawag na dictatorship of individualism. Ano sabi ni Pope Benedict? Dictatorship of individualism. No, lahat ng opinion natin ay naging tama. So, yan ang gusto mo, okay lang yan, sabi niya, no? Pero punta tayo kung dapat may objective truth. Hindi yung personal opinion. Magkagulo tayo. Kaya nga bumaba si Kristo sa mundo para magbigay sa atin ng aral. So dito po ay laganap na po ito sa ating lipunan. Itong tinatawag na dictatorship of individualism. Na tayo lang lahat ang tama. At dahil dyan may tama na tayo, no? So punta tayo kung itong pagsagawa ng union sa babae at sa babae, may kaloob ba ito ng Diyos? Basahin natin ang banal na kasulatan. Dahil sinasabi niya, hindi ito wedding, hindi ito same-sex marriage. Pero this is a holy union. Paano ba naging holy union yan? Basahin natin ang sabi ni San Pablo. Itong sabi ni San Pablo, mga kapatid. Dahil dito'y, Romans chapter 1 verse 26 to 31, dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga
mahahalay na pita sapagkat pinalitan na ng kanilang mga babae ang katutubong paggamit ng babae ng kalikasan at sa halip ay nakipagtalik sila sa kapwa babae. Ganon din naman ang mga lalaki. Iniwan ang natural na paggamit ng babae at isa't isa'y naninigas sa kanilang kalaswaan. Lalaki sa lalaki gumagawa ng kahalayan at tumatanggap sa kanilang sarili na narapat na kabayaran sa kanilang pagkakamali. At dahil hindi nila pinili na kilalanin ang Diyos, ibinigay sila ng Diyos sa isang isipan na walang saysay upang gawin ng mga bagay na hindi nararapat. So, ang ginawa ng obispong ito, mga kapatid, ay ginawang blessing niya, Holy Union. Paano maging Holy Union yun? Ano yung komento mo ni Apostol San Pablo? Paano maging Holy Union yung blessing mo? Walang kaibahan sa kasal o marriage. Pero, just a play of words, mga kapatid, para to justify our sinfulness. To justify our sin. Tanggapin na lang natin, nagkasala tayo. Period. Bakit tawagin mo pang Holy Union? Saan ba mababasa sa Biblia? Bishop, anong pangalan ng Lagumbay? Saan ba mababasa sa Biblia na yung lalaki at lalaki na magsasama, Holy Union yun? Saan? Sabi ni San Pablo, upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat. Ano sabi ni San Pablo? Napuno sila ng lahat ng uri ng kawalan ng katuwiran, kahalayan, kasamaan, kasakiman, kasamaan ng loob, puno ng inggit, pagpatay, tampuhan, paglilinlang, pagnanakay, o sisero, salawayan, mapaglibak, kaaway ng Diyos. So, ito po. Hindi po ina-approve ng simbahan ito, yung blessing niya daw ay Holy Union. Paano maging Holy Union yan? Malinaw na malinaw. Sabi ni San Pablo, hindi po ito personal opinion ka. Hindi ito black and white si San Pablo Black and white si San Pablo dito. At sa halip ay nakipagtalik sa kapwa babae, sa kapwa lalaki. Ang sabi niya dito, upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat. So punta naman tayo sa unang Korento. Alam niyo mga kapatid, nagdasala pa tayo, i-justify pa natin yung kasalanan natin. Grabe naman. So, marami doon sa i-distinguish natin dito sa official ng simbahan, the homosexual act and the homosexual orientation. Magkaiba po yun. Size 9. Basahin natin mga kapatid. So, parang itong dictatorship of individualism, mga kapatid. Parang subjective na lahat. Anong tama sa'yo, tama yan sa'yo. Hindi yan matatanggap. Dahil kung subjective truth lang tayo, ano mangyari sa mundo? Kung sasabihin ko na 1 plus 1, walang objective truth, walang objective answer. At dito tayo sa mathematical certainty. Kung sasabihin ko sa inyo na 1 plus 1, para sa akin 2, para sa'yo 11, pwede ba yon? Hindi. Magkagulo yung mundo natin. Itong mga kapatid natin ay hindi na sumusunod sa aral. Sumusunod lang sa kanilang opinion, mga kapatid. Okay? Dito naman tayo ni Apostol San Pablo. Anong sabi ni Apostol San Pablo? Hindi ba ninyo alam na ang mga hindi makatarungang maghahari sa kaharian ng Diyos? Huwag kayong magpaluko, ni ang mga immoral, ni ang mga sumasamba ng Diyos-Diyosan, ni ang mga adultero, ni ang mga lalaking nakipagtalik sa kapwa lalaki, ni mga magnanakaw, ni mga gahaman, ni mga lasinggo, ni mga mapang-insulto, ni mga mandarambong, ay hindi maghahari sa kaharian. Hindi magamana sa kaharian ng Diyos. Yan po ang sabi ni Apostol San Pablo. At ilan sa inyo noon ay ganyan, subalit kayo'y nalinis na. Kayo'y pinagbabanal. Kayo'y walang sala sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Malinaw na malinaw yan, ha? Anong sabi ni... dito naman tayo sa komentaryo ni Apostol, ni Saint John Chrysostom.
Maganda po ito. So pag-usapan natin ito. So ang highlight natin dito, hindi matatawag yung Holy Union na yan. Yung blessing mo, Bishop. Kailan ba naging Holy Union yung lalaki at lalaki? Babae at babae? Malinaw na malinaw. Bago ko lang binasa, ha? Tanggapin natin na nagkasala tayo. Anong nangyari sa atin? I-justify natin yung kasalanan natin. Kasalanan na nga, yun eh. Bakit i-justify pa natin? Bakit i-justify pa natin? Dito ha, Genesis 19. Genesis 19, chapter 1, verse 11. Sodom and Gomorrah. The men of Sodom attempted to abuse Lot's guests, often interpreted as condemnation of sexual immorality, particularly male sexual assault. Lalaki at sa lalaki. So, biblical yan ha. At sabi din sa Leviticus 20 verse 13, if a man lies with a male as with a woman, both of them have committed an abomination. They shall surely be put to death. Their blood is upon them. Mabasa natin yan sa Leviticus 20 verse 13. So, turuan natin sa aral ng ating laban ng kasulatan, hindi yung aral natin. Itong tinatawag na dictatorship of individualism. So, yung opinion ko, yung tama sa akin, tama ito sa akin. Kung hindi ito tama sa'yo, sa'yo yan. Puro na tayo may tama. Itong ganun. Kung hindi tayo magbabase sa kasulatan. Paano bang naging Holy Union? Abomination nga eh. Sa harap ng Panginoon. Bakit pa kaya i-justify natin yung kasalanan natin? Instead, repentance. Instead, remorseful tayo sa lahat ng kasalanan natin. I-justify pa natin yung ating kasalanan. Yan po ay tinatawag na final impenitence. Yan po ay kasalanan na hindi mapatawad kailanman. Paano mo pagsisiyan yung kasalanan mo? Hindi mo nga kinukonsider na kasalanan. Ginawa mong pang banal, Bishop. Holy Union. Well, in fact, in the Bible, it is abomination before the eyes of the Lord. Yan po. And then, punta tayo ni, sana ito? Ito muna tayo ni Saint John Chrysostom sa kanyang humilya, mga kapatid. Patungkol sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9. For the corrupt and wicked shall not inherit the kingdom of heaven. Do you see how again it terrifies them, in order that they may not seem to be speaking for the sake of accusing them? For his discourse, tungkol ni San Pablo, for his discourse was not that he might condemn, but that he might correct them. So itong sinasabi niya sa Apostol San Pablo, Romans chapter 1, verse 26 to 29, 1 Corinthians chapter 6, verse 9, it is not a condemnation, but it is a fraternal correction, mga kapatid. Therefore, he said not, you do these things, but they that do them shall not inherit the kingdom of God. And after threatening them exceedingly, lest they should say, what then? Are we lost? He adds, and such were some of you, but you were washed, but you were sanctified, but you were justified, showing that all things are possible to him that believes, that none need despair. So dahil nag-repent na sila, ang punto ni San Pablo dito, Paul listens not to shame, but to awaken. Halina naman linaw yan ha. Bakit sinasabi ito ni San Pablo? Not to shame us, but to awaken. Pero sabi ni Bishop Lagumbay, no? Na it's okay, it's okay. It is not okay, kapatid. Chrysostom, St. John Chrysostom stresses that the passage is a call to repentance. It is not final judgment. Ano naman tayong, itong sinasabi ni San Pablo, it is not a judgment, but a call to repentance. The vices mentioned represent lives dominated by passion rather than by grace. No? So, itong mga kasalanan natin ay we are dominated by passion, not by grace. Dapat tayong lahat ay ini-invite ni San Pablo that we will be dominated by grace, not by passion. He highlights that Paul immediately follows this list with such were some of you, but you were washed, showing that conversion is possible for everyone.
The verse shows that the kingdom cannot coexist with unrepented habits that destroy the soul. Paano maging holy union yan, kapatid, na it destroy the soul? Sabi niya, hindi ito same-sex marriage, hindi din ito wedding. Pero holy union. May kabihan ba sa sa wedding, sa holy union? Yan po ang katotohanan, mga kapatid. So ngayon, dito naman tayo sa distinction sa ating simbahan, mga kapatid, about sa orientation and sexual act. Ang simbahan, mga kapatid, ang ganda ng sinabi ng simbahan dito sa CCC 2357. Pag-aralan natin. The vocation to chastity and homosexuality. 2357. Homosexuality refers to relations between men or between women who experience an exclusive and predominant sexual attraction towards persons of the same sex. It has taken a great variety of forms through the centuries, and in different cultures, the psychological genesis remains largely unexplained, basing itself on scripture, which present homosexual acts as acts of grave depravity. Malinaw na malinaw dito sa teaching sa simbahan na ang homosexual acts of grave depravity. Tradition has always declared that homosexual acts are intrinsically disordered. They are contrary to the natural law. They close the sexual act to the gift of life. So malinaw Ano mangyari kung nadami na tayo? Lalaki at lalaki. Babae at babae. Kung dadami na ang ganito, yung homosexual act. Ang tanong, ma-multiply pa ba? Dadami pa ba tayo? Hindi. Kaya nga, it is contrary to the will of God. Go to the world and multiply. Opposite talaga yung kaaway ng ating simbahan. Opposite talaga. At hindi na natin i-justify. Pakiusap po, kahit yung kasalanan natin, tanggapin natin na ito ay kasalanan. Intrinsically disordered. They are contrary to the natural law. They close the sexual act to give of life. Paano tayo dadami nito? They close the sexual act to the gift of life. Paano yan? Lalaki at lalaki. Dadami ba tayo? Ilagay ninyo ito sa isipan natin. Kung lalaki at lalaki, dadami pa ba tayo? Kung lalaki at lalaki, ikaw, makreate ka ba? Ngayon, hindi. Yan ang patunay, it is contrary to the natural law. Isipin nyo ito kung lalaki at lalaki, ikaw mismo na gusto mo yung lalaki at lalaki. Mag-exist ka ba ngayon? Kung yung papa mo ay gusto din ng lalaki? Yung nanay mo ay gusto din ng babae? Mag-exist ka ba? Mutungha ba ta karon? Wala ta. So let us accept that this is sin. The homosexual act is a sin. It close sexual act to the gift of life. They do not proceed from a genuine affective and sexual complementarity. Under no circumstances can they be approved. Hindi po ina-approve ng simbahan ito. At tinatawag ng obispo na holy union. Paano maging holy yan? And then sa 1 Timoteo chapter 1 verse 10, babasahin natin. Ako, nagkukuot lang ako hindi ako nagbabatay sa sarili kong isipan. Pero padre, mauman joy ginapitik sa mong kasing-kasing, no? So let us base on truth, not on feeling. So, no? Minsan ay nagbabase tayo sa feeling Feeling is not permanent. Feeling is changeable. Pabago-bago yan. Let us base our life not on feelings, but on truth and principle. Unchangeable principle. 1 Timoteo chapter 1 verse 10, para sa mga makasalanan, para sa mga suwail, para sa mga hindi makasunod sa utos, para sa mga hindi makatarungan, at sa makasalanan ng mga taong lumalabag sa batas, sa mga mag-asawa at mga bakla, sa mga magnanakaw. So, ito po ay malinaw na malinaw mag-asawa at mga bakla, sa mga magnanakaw, sa mga sinisinungalingan, sa mga nagsisulunganin sa kanilang panunumpa, at sa lahat ng iba pang bagay na laban sa malinis na aral.
So, mabigat po itong sinasabi ni Apostol San Pablo, no? 1 Timoteo chapter 1 verse 10, o 1 Corinthians chapter 6 verse 9, at Leviticus chapter 20 verse 13. So, malinaw na yan, ha? So, dito naman tayo sa homosexual orientation. So, hindi po nag-condemn ang simbahan sa homosexual orientation. Okay. Yan, ito yung promise ko sa inyo na tatalakayin natin. Patuloy nating mabasahin. Nandito na ako sa CCC 2358. Grabe yung pastoral approach ng simbahan natin sa mga homosexual tendency. The number of men and women who have deep-seated homosexual tendency is not negligible. This inclination, which is objectively disordered, constitutes for most of them a trial. They must be accepted with respect, compassion, and sensitivity. Every sign of unjust discrimination in their regard should be avoided. So dito mga kapatid, anong gusto ng simbahan? Sasamahan natin. Kaya nga si Pope Francis ay sinasamahan niya. At yung mga, nandyan yan sa nandyan yan sa Catechism of the Catholic Church. They must be accepted with respect, compassion, and sensitivity. Every sign of unjust discrimination in their regard should be avoided. These persons are called to fulfill God's will in their lives, and if they are Christians, to unite to the sacrifice of the Lord's cross, the difficulties they may encounter from their condition. So, homosexual persons are called to chastity by the virtues of self-mastery that teach them inner freedom, at times by the support of disinterested friendship, by prayer and sacramental grace, they can and should gradually and resolutely approach Christian perfection. Homosexual acts are intrinsically disordered and contrary to natural law. They do not reflect genuine affective and sexual complementarity. Orientation versus act. The Church distinguishes tendency or inclination not chosen from deliberate sexual acts. Hindi naman nila pinipili na yun ang orientation nila. So, ang tinasabi lang ng simbahan, ang sexual acts lang, yung intrinsically disordered. Pastoral care ng simbahan, persons with homosexual tendencies must be treated with respect. So, puno tayo ng respeto, no? Sa mga ganito. Tagasunod kanimo, Father, sa program tagituligon. Salamat kanimo, Father, nga na-program kanimo sa Defender. Salamat dudong alampayan, no? Salamat, Ikson. So, yung mga tendency, hindi natin i-condemn. Ang kinukondemn lang ng banal na kasulatan, yung homosexual act. At ang ginagawa ni Bishop ay tinatawag niya Holy Union. Paano maging Holy Union yan? Saan ba yan sa banal na kasulatan? Yun, yung mga talata na kino-quote natin, malinaw na malinaw po yun. At yun po ang yung orientation nila, hindi naman yun deliberate. Pero kung magbunga na sa sexual act, yun na po yung kasalanan. Okay? At sana po ay nakapagbigay tayo ng kaunting enlightenment sa inyong lahat, mga kapatid. At pag-ibig at kapayapaan ni Kristo ay lagi maghari sa puso at isipan natin. So, greeting lang tayo ni Brother Luis. Kita tayo, Brother Luis, this coming February, no? Kasama tayo, ha? At meron tayong pilgrimage sa Divine Mercy this coming February. Divine Mercy and sa Santo Niño de Praga. Kasama natin ang Daguhoy Travel Agency this coming February. So, pinupost ko na po yun, no? So, mayong hapon, Father, watching from Lubok, si Nance Esquelio. So, yun po, mga kapatid, mag-ingat po tayo, ha? Sa mga grupo, itong tinatabag ni Pope Francis, Pope Benedict na dictatorship. Of individualism. Delikado po ito, ha? Dahil puro na tayo tama. Delikado po ito, ha? No. Dictatorship of individualism. More precisely, he used the phrase dictatorship of relativism.
we are building a dictatorship of relativism or individualism does not recognize anything as definitive and whose ultimate goal consists solely of one's own ego and desires. So ano ito mga kapatid? Yung katotohanan ay sa atin lang gusto. Ito nangyari ni Bishop, yung grupo niya, Universal Catholic. So sinasagot lang natin ito dahil yung katotohanan ay hindi po relative. Pero sa dictatorship of relativism, of individualism, the truth becomes subjective or relative. There's no stable ground for morality or meaning. Delikado po yun. Delikado. Kung sa akin ay 1 plus 1 is 2, at sa iyo 1 plus 1 is 11, puro tama yun. May tama na tayo. Delikado po. So, in that context, things like marriage, moral norms, human dignity, social justice, laws, their firm foundation. Wala na po tayong firm foundation. They become negotiable or disposable. Delikado, no? The ego and desire become ultimate standard. So, nangyari sa kanila, yung ego nila at yung desire nila become the ultimate standard. Yun talaga yung feeling ko eh. Instead of being guided by God, reason, or objective moral law, people begin to live what feels good, what satisfies their desire and self-interest. Ito nangyari sa kanila. This leads to individualism, isolation, and fragmentation rather than community, solidarity, and truth. So, mangyari sa atin, this leads to individualism. So, isolation, fragmentation, rather than to establish a strong community, no? Solidarity and truth. Ano mangyari dito? Ano yung social consequences? Pope Benedict urged, this relativism undermines true humanism. Humanity become reduced to subjective self-interest rather than persons rooted in truth, dignity, and transcendence. Communities, families, societies risk disintegration because shared values are lost, replaced by whatever works for me. Basta nag-work ito sa akin, okay lang. Para sa'yo, okay lang din. No? Ako tani. Dictatorship of relativism or dictatorship of individualism. So yan po ang sagot natin. Komento natin. Nilagpadala sa atin. Ginagawa ko lang ng video para So mangyari dito mga kapatid, nag-establish sila ng I and ego. I and my ego culture become the ultimate standard. No longer God. Not the community. Not the objective morality. Delikado po yan. So sinasagot lang natin mga kapatid, no? Hindi man tawag na Holy Union yan. Hindi man tawag na Holy Union. Homosexual acts. Homosexual act is intrinsically evil. Yan ang ng mga church fathers. So tingnan natin yung ng church fathers. At si Pope Francis nagsagawa naman ng blessing, pero hindi sa union. Binibless lang sila na blessing can be offered pastorally and spontaneously to all without implying recognition of the union as marriage. Key principles for pastoral blessing: no ritualization or formal liturgical rite. Pwede lang i-bless ko lang as person, not as union. Pero ang binibless mo ay union eh. Kaiba yun. No ritualization, walang ritual. Pero nagsagawa ka ng ritual, no? Formal liturgical, no connection to civil union or wedding ceremony. Walang connection. No gestures, walang clothing. No clothing, no gestures, clothing, yung mga padamit pang kasal. Or words proper to marriage. Blessing are about invoking God's help, asking for spiritual enrichment, healing, and growth in fidelity to the gospel. Emphasize the pastoral charity, avoid judgment, exclusion, or excessive moral scrutiny. So dito mga kapatid, ang binibless ni encourage din Pope Francis, blessing as person, blessing as union. Wala sa gawang holy union. Paano yung maging holy union? So yan po mga kapatid, no? Ang daming mga talata na nagsasabi na sexual acts are morally good only when within the marriage, highlighting its secret and exclusive character. Father, ikaw yung liwanag ng mga Katoliko at hindi Katoliko, sana lahat ng mga pari ay katulad mo. So, salamat kapatid. So yan po mga kapatid, mag-ingat po tayo sa mga maling aral po, no?
Delikado po ito. Delikado po ito kapag hindi natin sasagutin. So, mga panalangin at mga dasal natin sa mga kapatid natin na Katoliko. So, this is for the sake of clarifying the objective truth about our faith, mga kapatid. Kapag hindi natin sasagutin ito, pinadala po ito sa mga mahal natin na kapatid. No? Ano masasabi natin patungkol dito? Okay? So, Fighting Maria, Tatak FD with a humble heart. At sana po ay natuto tayo sa mga teaching ng simbahan, hindi po sa teaching ni Father Darwin. Wala po akong teaching. The only magisterium, the only teacher that we have is the church, the mother church. Kaya nag-ano ko ng catechism of the Catholic Church. Nag-quote ako ng mga catechism, nag-quote ako ng mga church fathers at mga santo papa natin para mag-guided po tayo. Okay? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. The kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour for death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, to us in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So marami pa akong ginagawa, mga kapatid. Meron akong talk sa December, dito lang sa Bohol, December 5, December 8, 9, 10. Dito lang sa Bohol. And then nagsagawa pa tayo ng mga topic na binibigay nila at ginagawa natin ng nag-research tayo at nagbabasa tayo ng mga aklat, no? Walang tigil sa pagbabasa ng mga aklat para marami tayong i-share sa inyo. Hindi yung personal na opinion natin. Delikado po tayo kapag personal na opinion ang i-share natin sa mga tao, no? It leads us to chaos. It leads us to more chaos and confusion. Fighting Maria, Tatak FD with a humble heart.